Hindi na naglakas loob ang mga mangingisda na pumalaot dahil sa tindi ng alon sa probinsya ng Quezon. Katunayan, kinailangan ng ilikas ang mga nakatira malapit sa dagat. Live mula sa Quezon Province. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta kayo dyan? Dimples, umabot sa higit 200 pamilya o higit 700 individual ang nagpalipas ng magdamag sa mga evacuation center dito sa General Nakar sa Quezon Province. Napilitan silang lumikas dahil sa hagupit ng Bagyong Pepito. Sa malakas na hampas ng alon sa dalampasigan ng Banglos, ipinaramdam ni Bagyong Pepito ang lakas nito sa mga residente ng General Nakar sa probinsya ng Quezon. Dahil sa sama ng panahon, iniahon at tinali na muna ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka. Kasama ng kanilang mga pamilya, lumikas muna sila sa mga evacuation center sa munisipyo at mga barangay. Kabilang dyan sina Jennifer Sanggalang na nakatira sa tabi ng Agus River. Ang kinatatakot po namin doon, baka po bilang bumuhos yung tubig, ay anod po kami lahat. Si Lodema De Loreto, lumikas din kahit katabilang ng barangay ang bahay nila. Ang malakas na bugso ng hangin kasi ang kinakatakot niya. Ang bay kang tatakot at baka yung aming pong bubong ay maalis na at kumahina na po ang bubong namin. Payo ng lokal na pamahalaan, manatiling alerto sa epekto ni Pepito. Pumunta na kayo doon sa safe na lugar. Lagi kayong mag-monitor sa mga update ng ating MDRR. Samantala, sa kuwang ito kita ang matitinding hampas ng alon sa pantalan ng isla ng Jumalig sa Quezon. Ganyan din kalakas ang alon sa baybaying dagat ng Pulilio. Sa kuwang ito, kita ang tindi ng hampas ng alon ng dagat. Nakaranas din ng malalakas na bugso ng hangin ang mga residente ng Panukulan, Quezon. Dimple, simula kagabi ay hindi na nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang bayan ng General Nakar. Huminto na rin yung bugso ng hanging dala ni Bagyong Pepito. Posibleng ihatid na sa kanilang mga bahay ang mga evacuees walang pasok sa paaralan sa lahat ng antas sa General Nakar. Wala na ring nakataas na tropical cyclone wind signal sa lugar at umaasa ang mga tao rito na tuluyan ng gaganda ang panahon ngayong araw. Dimples. Dave, si Angela Lagunsad Castro ito, no? Tanong ko lang kamusta naman yung pondo ng ating mga kababayan dyan sa Quezon Province particularly dahil ito yung pang-apat, pang-anim na bagyo na tumama sa kanila. Yung mga kanilang relief goods and iba pang mga pangangailangan, ano pa ang update doon? Angela, sa mga otoridad na nakausap natin dito sa General Nakar, nakahanda naman daw yung mga pagkain at tubig na kakailanganin tuwing mga ganitong panahon na kailangang ilikas yung mga pamilya. Sa mga official na nakausap natin sa kanya-kanya mga MDRMO, sabi sa atin na handa rin naman yung pondo nila para sa mga ganitong pagkakataon. Andre, ito, alam ko kahapon pa tayo nag-uusap nung sa Frontline Pilipinas weekend pa. Kami nakikidalamhati sa mga nabanggit mo nga, mahigit 900,000 na individual dyan. Mahigit 200,000 pamilya na naapektuhan dyan sa General Nakar. Tanong ko lang, ano yung nakausap yung mga kababayan natin, mga kapatid natin dyan, ano yung pangunahing hinaing nila? Yung pangunahing kinakailangan nila, yung potable water ba? Kasi panigurado sa sunod-sunod na bagyo na kanilang naranasan, meron na sila talagang yung primary o yung pangunahing concern o yung kinakatakutan nila? Andre, sa mga nakausap nating pamilya dito sa General Nakar, okay naman yung supply ng pagkain at saka yung tubig. Ang inaalala lang nila ay yung kanilang mga bahay kasi nga kahapon, mga tanghali hanggang hapon, malakas yung bugso ng hangin. Ang kinakatakot nila ay baka pagdating nila sa kanilang mga bahay ay sira-sira ang kanilang mga bubong at saka mga dingding. Andre. Maraming salamat, Dave Abuel, mula sa Quezon Province. Balikan naman po natin ang sitwasyon sa Quezon Province kung saan may ilang evacuee na balak ng umuwi matapos ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Live mula sa Quezon Province, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan ng mga evacuees? Angela, bago nga mag-alas 6 ng umaga kanina ay nagluto na ng almusal ang mga kawani ng lokal na pamahalaan para sa mga evacuees dito sa General Nakar. Kabilang sa mga evacuees na yan ang pamilya ni na Rosbel Elite. Naabutan din namin silang nagliligpit na ng kanilang mga gamit para umuwi. Laking pasalamat nila na tapos na ang bagyo. Inaalala lang niya
kung naapektuhan ba ng bagyo ang pinagtatrabahuhang ulingan ng kanyang mister. Baka raw maghanap muna sila ng pagkakakitaan. Sina Mary Ann Nasayaw at 5 anak gusto na ring makauwi para makita kung ayos pa ba ang kanilang bahay. Malimit daw kasi nasisira ang kanilang tahanan tuwing malakas ang bagyo. Matapos nga makakain ng almusal na lugaw at itlog, ay kapansin-pansin na ang ngiti sa mga mukha ng mga evacuees dito sa gymnasium sa likod ng munisipyo ng General Nakar. Ayon naman sa MDRRMO ng General Nakar, maayos ang naging sitwasyon ng mga evacuees. Walang napaulat na nagkasakit. Angela, sabi rin ng MDRRMO, walang naitalang baha, landslide o anumang malalang epekto ng bagyo sa kanilang lugar. Maya-maya lang ay ihahatid na nila ang mga pamilya sa kanilang mga tahanan gamit ang mga truck ng pamahalaan. May pagkain at food packs din silang ipapauwi sa mga pamilya. Angela. Maraming salamat, Dave Abuel, live mula sa Quezon Province. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.